Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pensyon, pakinggan niyo po ako ng mabuti dahil may importanteng balita akong ibibahagi sa inyo ngayong Disyembre 2024. Maraming seniors ang nalilito ngayon dahil sa mga nababasa nilang balita online tungkol sa bonus na 13,500 piso at mga pagbabago sa payout. Gusto kong linawin ang lahat ng ito para hindi kayo mapunta sa maling impormasyon na baka makapagpabigat pa ng inyong pag-iisip. Ang totoo, hindi totoo ang balitang may special bonus na 13,500 piso na parating ngayong Disyembre o Enero 2026. Pero huwag kayong mag-alala dahil mayroon pa ring magandang balita para sa ating lahat. Ang SSS at GSIS ay naglabas na ng inyong ika-13 buwang pensyon noong late November at early December. At mayroon pang mga importante bagong programa na dapat ninyong malaman para mas lumaki ang inyong monthly pension simula September 2025. At mayroon ding pagbabago sa contribution rates ngayong Enero 2025 na makakaapekto sa ating mga anak at apo na nagtatrabaho pa. Kaya makinig kayo hanggang dulo dahil tutulungan ko kayong maintindihan ang lahat ng ito step by step, para sigurado na makukuha nyo ang bawat piso na karapat-dapat sa inyo. Unang-una po, gusto kong pag-usapan natin ang 13th month pension na nakatanggap na dapat kayo ngayong December 2024. Ang SSS ay nag-release na ng higit na 32 bilyon na piso para sa 3.6 na milyon na pensioners na nag-cover ng December pension at 13th month pay. Kung ang inyong SSS number ay natapos sa 1 hanggang 4, dapat nakatanggap na kayo ng inyong pera noong Nobyembre 29, 2024. Yung first batch na ito ay umaabot sa 17.9 na bilyon at nag-cover ng 2.0 na milyon na pensioners. Kung naman ang inyong SSS number ay natapos sa 5 hanggang 9, ang second batch ay na-release na noong December 4, 2024 na umaabot sa 14.3 bilyon para sa 1.52 milyon pensioners. Ngayon, kung hanggang ngayon ay hindi pa kayo nakakatanggap ng inyong 13th month pension, mayroon pong ilang dahilan kung bakit. Una, i-check nyo po muna ang inyong bank account kasi minsan may delay lang sa processing ng bangko lalo na kung maraming holiday. Pangalawa, siguruhing updated ang inyong banking details sa SSS. Kung may problema sa inyong account enrollment o kung hindi kayo registered sa DAM system, pwedeng na-delay ang inyong payout. Pangatlo, kung kayo ay may advance 18 buwang pensyon na kinuha dati, magkaiba ang inyong release date. Kaya ang una kong payo, i-check nyo agad ang inyong My SSS account online o tumawag sa SSS hotline para malaman kung saan exactly ang inyong pera. Huwag kayong mahihiya na magtanong, karapatan nyo po yan. Para naman sa ating GSIS pensioners, ang dating schedule nyo ay every 8th day ng buwan. Pero ngayong December, dahil sa early release program, dapat nakatanggap na rin kayo ng inyong 13th month pension. Ang GSIS 13th month ay equivalent din sa inyong regular monthly pension, pero may maximum cap na 10,000 piso depende sa program. Kung kayo ay nag-retire under RA 8291 at tumatanggap ng regular monthly pension, entitled kayo. Pero tandaan, kung kayo ay nakasuspend sa APIR, yung Annual Pensioners Information Revalidation, hindi kayo makaka-receive hanggang hindi kayo nag-reactivate ng inyong status. Kaya ang gawin nyo, mag-login sa eGSISMO portal o pumunta sa nearest GSIS office para ma-update ang inyong records. Maraming seniors ang nawawalan ng pensyon dahil lang sa hindi nila ginagawa yung yearly revalidation na yan.
Tapos pagdating ng panahon na kailangan na nila ng pera, suspended na pala ang kanilang account. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pagbabago na paparating. Simula Enero 2025, may importante bagong contribution rates ang SSS na dapat malaman ng ating mga anak at apo na nagtatrabaho pa. Ang SSS contribution ay tataas mula 14% to 15% total. Ibig sabihin, ang employee share ay tataas mula 4.5% to 5% ng monthly salary at ang employer share naman ay tataas mula 0.5% to 10%. Bakit ito importante sa atin kahit retired na tayo? Dahil ang mga contributions na ito ay tumutustos sa sustainability ng SSS fund at kung mas malakas ang fund, mas secured ang ating future pensions. At para sa ating mga anak, kahit mas mataas ang kanilang contributions, ibig sabihin din na mas mataas ang magiging pension nila in the future. Kaya kung may mga anak kayo na kumakain pa rin sa bahay nyo o tumutulong sa gastusin, explain nyo sa kanila na ito ay investment sa kanilang kinabukasan, hindi lang basta kaltas sa sahod. Ngayon, ito na ang pinakamagandang balita na dapat ninyong malaman. Walang 13,500 piso bonus na parating, pero may mas maganda pa dyan. Ang SSS ay nag-announce ng Pension Reform Program na magsisimula this September 2025 at ito ay tatakbo for 3 consecutive years hanggang 2027. Ang retirement at disability pensioners ay makakakuha ng 10% increase per year na ibig sabihin by 2027 ang inyong pensyon ay tataas ng total na 33%. Para sa survivorship pensioners naman, ang increase ay 5% kada taon na total na 16% by 2027. Halimbawa, kung ang inyong current monthly pension ay 5,000 piso, pagdating ng Setyembre 2025, ito ay magiging 5,500 piso. Tapos September 2026, ito ay magiging 6,050 piso. At by September 2027, ang inyong 5,000 piso pensyon ay magiging 6,655 piso per month. Yan po ay additional 1,655 piso every single month. At yan ay lifetime benefit na yan. Hindi yan one-time bonus, mas maganda pa yan dahil permanent increase yan sa inyong monthly income. Ang ganda ng program na ito ay automatic. Hindi na kayo kailangang mag-apply o mag-file ng kahit ano. Basta ang inyong pension ay active at updated ang inyong bank details sa SSS, automatically nyo nang matatanggap yan pagdating ng Setyembre 2025. Pero importante, i-verify nyo na ang inyong MySSS account at bank enrollment ay in order para walang aberya. Maraming seniors kasi ay nag-iiwan ng lumang bank account sa records, tapos pagdating ng payout, yung account na yon ay closed na o inactive na. Kaya ngayon pa lang, mag-login kayo sa MySSS portal, i-check ang inyong disbursement account at kung may problema, i-update nyo na agad through the DayM or Disbursement Account Enrollment Module. Pwede rin kayong pumunta personally sa SSS branch kung mas komportable kayo na makipag-usap ng face-to-face. Para sa ating GSIS pensioners, mayroon ding similar initiatives na ino-announce ang GSIS from time to time. Ang GSIS pension ay calculated based sa inyong years of service at average monthly salary at may different retirement packages kayo depende kung nag-retire kayo under RA 82910PD 1146. Ang option 1 ay 5-year lump sum advance equivalent sa 60 buwan ng basic monthly pension. Tapos after 5 years, babalik na naman ang monthly pension nyo for life. Ang option 2 naman ay cash payment equivalent sa 18 buwan ng BMP upon retirement, plus monthly pension for life immediately.
Kung kayo ay nag-retire under these options at gusto ninyong ma-maximize ang benefits, importante na maintindihan nyo kung aling option ang best para sa inyong sitwasyon. Kung kayo ay may health issues o mas matanda na at gusto nyo ng immediate cash, option 1 with 5-year lump sum ay maganda. Pero kung gusto nyo ng steady monthly income agad, option 2 ay mas practical. Ang importante, mag-consult kayo sa GSIS counselor bago kayo mag-decide para fully informed ang inyong choice. Ngayon, pag-usapan natin ang posibleng mga pagkaltas o deductions na dapat ninyong bantayan. Ang SSS at GSIS ay may karapatang mag-deduct sa inyong pension kung may overlapping benefits o overpayments. Halimbawa, kung ang inyong dependent child ay nag-asawa na o umabot na sa 21 taong gulang pero hindi nyo inireport, ang excess pension na natanggap nyo ay pwedeng ibawas sa future payouts nyo. Kaya ang dapat ninyong gawin, i-report agad ang any changes sa inyong family status. Kung may anak kayong nag-graduate na, nag-asawa na, o pumanaw na, i-report nyo agad yan sa SSS o GSIS para hindi kayo makakuha ng clawback later. Marami rin ang nawawala ng benefits dahil sa unpaid loans. Kung kayo ay may outstanding SSS loan or GSIS loan na hindi pa tapos bayaran, ang pension nyo ay pwedeng ma-offset para sa loan repayment na yan. Kaya ang advice ko, kung may utang pa kayo, try nyo na tapusin yan para full amount ang matatanggap nyo. May isa pang importante topic na kadalasan ay hindi alam ng maraming seniors, at yan ay ang tax implications. Ang SSS at GSIS pensions ay generally exempt from income tax based sa train law, pero may certain conditions. Kung ang inyong annual pension income ay higit sa threshold, pwede kayong maging subject to withholding tax. Pero para sa karamihan ng seniors na ang pension ay hindi umabot sa 250,000 piso kada taon, exempt kayo. Ang importante, huwag kayong mag-alala masyado sa tax dahil very rare na ang regular pensioners ay taxable. Pero kung kayo ay may other sources of income like rental properties o business, i-declare nyo pa rin yan properly para avoid nyo ang any issues with BIR. Para sa mga tips on how to maximize your retirement income, ito ang mga practical steps na pwede ninyong gawin. Una, mag-enroll sa direct deposit kung hindi pa kayo naka-enroll. Ang pensioners na naka-PesoNet participating banks ay mas mabilis nakakakuha ng payout compared sa checks. Pangalawa, i-verify nyo ang inyong eligibility para sa dependents pension. Kung kayo ay may minor children or dependents with disabilities, entitled kayo sa additional 250 piso per dependent up to maximum of 5 dependents. Yan po ay additional 1,250 piso per month kung kayo ay may 5 dependents. Pangatlo, mag-take advantage ng senior citizen benefits. Aside sa inyong SSS or GSIS pension, entitled din kayo sa 20% discount sa medicines, groceries, restaurants at iba pang establishments. I-combine nyo ang inyong pension sa Senior Citizen ID para mas lumalaki ang purchasing power nyo. Pang-apat, consider nyo ang SSS or GSIS Pensioners Emergency Loans. Kung kayo ay may urgent need, may available emergency loan programs for pensioners na may very low interest rates compared sa private lenders. Sa pagbisita nyo sa SSS o GSIS office, meron akong mga practical tips para hindi kayo masyadong mapagod. Una, mag-book ng appointment online kung pwede para iwas haba ng pila. Pangalawa, dalhin nyo ang lahat ng required documents in one envelope para organized kayo. Pangatlo, pumunta ng maaga, mga 7:30 ng umaga para kayo ay nasa first batch ng ma-process. Pang-apat, magdala ng sariling ballpen at photocopy ng valid IDs para hindi na kayo lilipat-lipat ng counter. Pang-lima, kung hindi kayo physically able na pumunta, pwede kayong mag-authorize ng representative through a special power of attorney notarized
tapos pwede na silang pumunta sa office in your behalf. Para sa Enero 2026, ang focus nyo dapat ay i-monitor ang inyong pension deposits, i-verify na nakatanggap kayo ng Setyembre 2025 increase na na-mention ko earlier, at i-check if may additional programs ang SSS or GSIS na applicable sa inyo. Ang mga bagong programa ay usually ina-announce nila sa official website at social media, kaya mag-subscribe kayo sa SSS o GSIS Facebook page para updated kayo. At tandaan, huwag kayong maniwala sa mga fake news o unverified claims na may special bonus daw na 13,500 piso o 20,000 piso. Lahat ng official announcements ay nakapost sa sss.gov.ph at gss.gov.ph lang. Kung may nag-message sa inyo na kailangan nyo daw mag-send ng personal information or SSS number para makuha ang bonus, scam yan. Huwag nyo ibibigay ang inyong personal details sa kahit sino. Sa pagtatapos, mga kababayan, ang pinakamahalaga ay maging informed at proactive kayo sa inyong retirement benefits. Ang inyong SSS at GSIS pension ay resulta ng mahabang taon ng trabaho at contributions, kaya karapatan nyo na makuha ang bawat piso na deserve nyo. Huwag kayong mahihiyang magtanong, mag-follow up, at mag-demand ng proper service mula sa SSS at GSIS. Yan po ay inyong karapatan bilang Filipino citizen at taxpayer. At sa mga may anak o apo na nanonood, tulungan nyo ang inyong mga lolo at lola na mag-navigate ng mga prosesong ito dahil minsan overwhelming sa kanila ang technology at bureaucracy. Ang pagtulong sa ating mga seniors ay pagpapakita ng respeto at utang na loob sa kanilang sakripisyo para sa ating kinabukasan. Maraming salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito na linawin ang tunay na sitwasyon ng inyong SSS at GSIS benefits. Mag-ingat po tayong lahat at God bless.